Walang aking mga kananayan na. Ano kaya nangyari sa kanila? Nag-rapid, pastora. Ha? Nag-rapid. Ano eh. Actually, hanggang 5 tong ipapangaral ko ngayon. Kaso lang, sa dami ng litanya ni Pastor, mukhang 2 na lang. Masaya po ba tayo ngayong gabi? Amen! Amen. Kung tayo masaya ngayong gabi, kalabitin po natin ang ating katabi. Sabi natin, magandang gabi po. Amen. Lord Jesus. At ito po yung ipapangaral ko ngayong gabi, yung God's promises. Ito po yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod. Ito talaga, hinanda ko talaga itong pangangaral na to para sa mga disciple, especially the women's. Kasi women's yung nangangaral ngayon, so mas marami talaga yung kababaihan, pero natalo tayo. Mas marami palang kalalakihan ngayon. Palakpakan ng natin na malakas ang ating mga kanatayan. Hallelujah! Masyado tayong nabigo ngayon sa ating mga kananayan. Amen! Ito po yung 5 promises for the 5 promises for the persecuted. Yan. Ito yung mga 5 mga pangako para sa mga pinag-uusig. Amen? Bilang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos, tayo ay makakaranas ng pang-uusig. Dahil hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban natin as a Christian. Diba? Amen? Meron po tayong 5 puntos na maaaring tatalakayin po natin. Number 1, we will face we will face persecution. Number 2, there is blessing in persecution. Number 3, God manifests His strength to those facing persecution. Hirap banggitin na. Number 4, God sees the purity of those who have given their lives for the sake of Christ. Number 5, God will vindicate those who are persecuted. So, English po. So, bago po na tayo umpisa, talakayin, tayo po ay gumukot manalangin sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa gabi ito. Lord, mo, Panginoong Diyos, na bigyan mo ka ng Lord God, ng wisdom, Lord God, sa pangangaral mong ito, Lord God. Napakahirap man, Panginoong Diyos, pero na ako po ay sumubok, Panginoong Diyos, na muli buksan, Panginoong Diyos, ang mga talatang ito upang, Lord God, magkaroon ng pagpapala sa iyong mga lingkod na nakikinig ngayon. Lord God, biyayaan mo ako, Lord God, ng anointing, Panginoon, na namang lalabas sa aking mga labi, Panginoong Diyos, ay magagaling sa iyo. At maging, Lord God, sa aking tagapakinig, Panginoon, lahat ng mga talata na aking babanggitin, Lord God, ay tatayo sa kanilang puso't isipan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aking samon dalangin sa tanging pangalan mo. Panginoong Iso-Kristo, ang lahat ay pabigyan ng Amen. Hallelujah. Praise God. Bakpakan natin na malakas ang ating Panginoong Diyos. Pasensya na po kayo, hindi ako masyadong energetic ngayon. Kasi kung may pinagdaanan po ako kanina, so dapat hindi ko talaga ako mangangaral. So yun na talaga yung nasa kasi po medyo nanghihina pa rin ako. Pero ipinaglalaban ko kasi kahapon, ito po yung talagang tinutukan kong mensahe. So ayaw kong mawala nang basta na lang yung pinaghirapan ko dahil nakaramdam ako ng sakit kanina. So faith lang, laban lang, tamang-tama yung mensahe ko sa nararanasan ko. Amen? Ito na po, tayo po ay maghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 20. So, nung nakaraang buwan po kasi, mga ilang araw, nakaka-receive po tayo ng mga balita mula sa ibang bansa hanggang sa kaibigan nating si Brother Ryan. Amen? Nung nakaraang buwan, may 2 pangunahing kwento ang sumira hingin sa pag-uusig sa buong mundo. Ang isa ay ang video na ginagawa ng IS
IS na ipinapakita ang pagpugod ng ulo ng 28 mga Kristiyano. Ano ba itong mga IS na to? Siyempre, ito po yung mga organization ng mga pumapatay, mga hindi nila gusto yung kay Jesus Christ. Ito po yung Israq Islamic State of Iraq and Syria. So, ito po yung laban kay Lord sa ating Panginoon. So, hindi talaga sila mga against sila, mga anti-Christ sila. So, lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay pinupugutan ng ulo. Amen? So, ganito yung nangyayari sa atin na pwede rin mangyari sa atin sa panahon ngayon. Amen? Ang isa pa ay yung pagtapo ng 12 mga Kristiyano mula sa isang bangka na nagdadala ng mga refugee, yung mula sa Africa patungong Italia. So, ito yung mga Kristiyano na nagpapalaganap ng Word of God na hindi gusto ng mga Islamic dahil against sa kanila. So, atin, tinuturo lang natin kung ano yung kapahayagan ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos, kung ano yung kapahayagan na nasa Biblia. Amen po ba? So, yung magiging Kristiyano po natin, hindi po siya madali. So, meron tayong labanan. Amen? Yung mga nasasabing trahedya ay nagdudulot sa atin na manalangin na higit sa taimtim kasama ni Apostol Juan. Basahin po natin ang Aklat ng Bayan, chapter 22, verse 20. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Sana'y dumating ka na, Panginoong Yesus. Ito yung sigaw ng ating mga Kristiyano na ipinaglalaban ang salita ng ating Panginoon. Inihintay na natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Praise God. Next, bukod sa mga kasong ito, marami sa ating mga kapatid ang naharap sa pag-uusig sa mga anyo ng paninirang puri. Diba, may isang tayo mga Kristiyano, hindi mawawala sabi natin, oh, simbang-simbang ka dyan. Ano naman yung pinupuntahan mo dyan? Lalo sa mga kabataan, ligaw-ligaw. Amen? Sa mga atin naman na, pinag-aaksayahan mo ng panahon na, pinagpanahan lang kayo niyan. Yung mga parang, yung mindset mo, hindi na bago nila, ginagawa nila yung pag-iindiganan nila yung mali, ginagawa nilang tama para lang mag-persecute tayo mga Christian. Amen? Next, yung pagkawala ng pagkakataon. Minsan tayo mga Christian na dinidiscriminate. Amen? Lalo kapag ang bossing natin is, amen, yung iglesia. Diba? Minsan hindi nila tinatagal pag hindi ka nila kamiyembro. Diba? So may pinaglalaban kasi tayo, di ba po? Minsan, nakaranas din kami na medyo around 19 years old ako, nagtatrabaho ako. So, may discrimination dahil, amen, dahil hindi tayo nun, hindi tayo katulad nila. Amen? So, ang daming mga nangyayari. Tapos, ito pa yung pinakamahirap. Yung marginalization panglipunan. Ito po yung between mayaman at mahirap. Amen? Ibig sabihin, pag mahirap ka, wala kang karapatan. Wala kang karapatan magsalda sa harap. Diba? Kasi, mahirap ka eh. Hindi ka tulad ng mayaman, kaya nilang lahat. Kaya nilang magbigay, kaya nilang tawag ito, kaya nilang magsalita. Tulad sa ating paging pastor. Disciple pa siya dati. Meron siyang Bible study. So, ginagawa niya, pumupunta siya, nagba-Bible study siya, nagdadala po siya ng tinapay. Kasi sacrifice eh, bilang isang disciple ni God. Amen? So, nagpaalam na sa kanya yung dinidisciple niya, ay yung binabible studyan niya. Pastor, Brad, baka hindi na po kami magpatuloy ng Bible study. Kasi po, may nagbibigay na po kasi sa amin mga ganon. Alam niyo po, di ba? Mga bigas. Siyempre tayo, hindi ba tayo, wala po tayong kakayanan ng mga
ganung bagay. Ang atin lang, imulat sila sa katotohanan, i-feed sa kanila yung Word of God, para mabuksan yung kaisipan nila, yung puso nila, para malakaran nila ng tuwid. Amen? So marami talaga tayong nararanasan bilang isang Kristiyano, lalo yung LGBT. Amen? So hindi naman tayo against dyan, pero meron tayong kasama brother na hinuli sa United Kingdom. Siya yung tagapangaral natin last year dito. Nangaral siya about dun sa homosexual. So hinuli siya. Nasa Biblia naman ang homosexual eh. Hindi naman niya sinasabi, oh ikaw. So ibig sabihin, tinatamaan ka. Kung bakit ka nag-aalsa? Tinatamaan ka dahil yung kilos mo nabang sa Biblia. Amen? Palapakan natin na malakas ang ating Panginoon. Madalian lang po Amen. Paano dapat isipin ang bayan ng Diyos? Ano ba ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos ay tayo. Ang bayan ng Diyos ay tayo ay templo ng Diyos. So dapat ingatan natin kung anong merong binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Hininga, katawan, kaisipan, puso, yan po ay bayan ng Diyos. So dapat ingatan natin, huwag po natin sirain sa mga bisyo. Amen? Sa maling kaisipan. Diba? Kailangan mag-straightforward tayo. Dahil, dyan tayo susubuhin ng ating Panginoong Diyos. Paano dapat isipin ng bayan ng Diyos ang tungkol sa pag-uusig? Amen? Ito po kasi ang nararanasan ng mga Kristiyano. Ito ay isang mahalagang katanungan. Dahil kung paano natin iniisip, ito ay kinakailangan maka-apekto sa kung paano natin nahaharapin. Amen? Haharap ba tayo sa pag-uusig sa takot o pananampalataya? Siyempre bilang isang Kristiyano, hindi mawawala ang fear, ang takot. Pero dahil kasama mo ang Diyos, mananaig sa iyo ang pananampalataya na meron ka sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Glory to God. Upang matiisin ko sa pananampalataya, kailangan natin ng isang particular na bagay upang maniwala na ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Kaya isaalang-alang ang mga pangako ito sa banal na kasulatan para sa mga dumaan ng pag-usip. So kailangan natin magpalakasan ang pananampalataya. Kung ating kapatid ay nanghihina, ano ba dapat natin gawin? Sabihin natin, ay, hindi ka naman marunong. Hindi ka man manalangin. No! Kailangan natin magpalakasan. Tulad ng ginagawa natin, di ba? Sino ba tayo noon? Isa rin tayong mahihain noon. Amen? Nung first time nalala ko sa Lopez, sabi ni Pastora Grace, Jubel, mag-ano ka, magpaalala ka. Grabe, parang di ko mayak pa ako. Diba? Na-experience natin yan, diba? Amen. So tayo kasi mga Kristiyano, lalo mga bagong disciple ni God, kailangan natin palakasin ang kapwa natin. Para kapag tayo nangina, yung mga pinalakas natin, i-encourage din tayo para lumakas ang ating pananampalataya. So, magsimula pa lang po tayo. Amen? Number 1, we will face persecution. Haharap tayo sa pag-uusig. Amen. Habang nakakulong at naghihintay ng pagpatay, sumulat si Apostol Pablo kay Timoteo. Sa katunayan, lahat ay nanais na mabuhay ng isang makadiyos na buhay kay Kristo Jesus ay uusigin. So, we expect na may pag-uusig sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya sa trabaho, manalangin ka, sabihan ka, nabubuhay ka na ba? Diba? Maranasan mo, tatabi ka. Kasi, minsan, may mga ibang Kristiyano, lahat tayo, magkasanay tayo, pagkakain, food court, mananalangin tayo. Siyempre, matitigilan ka. Kasi sila, hindi sila sanay eh. Tayo sanay tayo eh. Parang buhay na natin ng panalangin. Amen? Sana ba ako yan? 2 Timothy chapter 3 verse 12 sa ibang saling aklat, ang lahat ay hindi ang lahat, ibig sabihin ang tinutukoy ng lahat tayo, no exempted tayo, mahirap ka man, mayaman ka naman, babae ka man, lalaki ka man, basta lahat
Amen? Ay hindi isang itinapo na salita sa talatang ito. Ibig sabihin ni Paul, ang bawat isa na naniniraan sa publiko bilang isang nakatuon na Kristiyano ay haharap sa isang uri ng paglaban mula sa mundo. So, ibig sabihin, kailangan natin lumaban. As a Christian, kailangan natin lumaban. Sa ibang salin ng aklat, 2 Timothy chapter 3, verse 12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Jesucristo ay daranas ng mga pag-uusig. Amen. So, expect na natin yan. As a Christian na may lalabag sa atin, may makikipag-away sa atin, mamaliitin tayo, expect na natin yan. Amen. At syempre, kung tayo ay nakakaranas nito, tandaan po natin. Ito yung verse na to. Mateo chapter 5 verse 10. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So, hayaan lang natin ang ibang tao na tayo usigin. Dahil ang mindset natin, tayo daw ay mapapabilang. Saan? Sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Sinasabi na ng Biblia mapalad daw ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Kaya tayo ay magpakatatag lang sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Amen? Ang talatang ito ay nararapat na muling ibagay ang ating mga inaasahan. At dapat tayo magulat kapag hindi tayo nakaharap sa pag-uusig. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nararanasan mo, hindi ka nakakaranas sa pag-uusig, manalangin ka na. Kasi hindi mo alam kung kasama mo ba ang ating Panginoon. Ibig sabihin, wala kang laban as a Christian. Ang isang pinago ng ating Panginoong Diyos, lagi, araw-araw may laban. Pag hindi ka binago ng ating Panginoong Diyos, anong laban mo? Ang laban mo lang, wala kang pera. Ang laban mo lang, di ba? Mga material. Pero, kapag nasa Panginoon ka, yung conviction ng Lord, yun ang dapat na mananalig sa'yo. Amen? Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nangangako sa atin sa mga oras na gagawin natin. Hindi nito ginagawang mas madali ang karanasan sa oposisyon kaysa malaman ang iyong takdang petsa na ginagawang mas masakit ang panganak. Amen. Kumbaga sa babae, di ba? We expected na pag manganganak tayo, masakit. Nasa isang, sabi nila, isang baha, nasa hukay. Yun naman, masakit siya, pero nakapreparado tayo. Diba? May pinag-iipunan tayo. Ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos dito, amen? Yung mga hindi mo inaasahan na masasaktan ka. Masasaktan ka kasi pinaglalaban mo si Lord. Sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa magulang mo. Yung mga hadlang sa'yo. Pero pinaglalaban mo si Lord eh. Yun yung pinakamasakit na talagang yung hindi ka maabot ng pamilya mo dahil sa meron kang ipinaglalaban. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Glory to God. Pangalawa, there is blessing in persecution. Mayroong pagpapala sa pag-uusig. Amen. Sa sermon sa mundo, hinimok ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga salitang ito. Mapapala ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ano ba yung katwiran? Katotohanan. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Amen? Be proud kasi tayo mga Kristiyano na nanalo sa Kanya na sa atin daw ang kaharian ng langit. Amen? So, ibig sabihin, pinagaharian tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tinutukoy ni Jesus ang pag-uusig bilang pagmura at pagkakaroon ng maling bagay na binibigkas tungkol sa iyo. Amen? Nakakaranas tayo ng persecution na minumura na tayo. Amen? Dahil against sila, hindi na tayo maintindihan. Amen? Mayroon bang mas mabuting pagpapala kaysa paging kasama ng kaya ng langit? Meron pa ba? Amen? Sumali ka sa ibang organization. May pagpapala ba ni Lord? Siyempre, dito ka na sa kaya ni Lord kasi at
at hindi yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Yung mga dalangin mo, nandito ang pagpapala. Si Lord lang ang makakapagbigay sa'yo. Hindi kaya ibigay ng asawa mo, ng anak mo, kahit gaano pa katalino ang anak mo. Hindi niya kaya ibigay yan. Ang kaya lang bigay yan ng ating Panginoon. Amen. Pagpakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Ang mamadaling po tayo. Ang mga nagtitiis sa oposisyon sa mundo ito, amen, ay maaaring alawin ng katotohanan na kabilang sila sa darating na mundo. Amen. Kung tayo ay nakakaranas ng pagdadalamhati, isipin lang natin na pagdating ng panahon, yung mundong ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos ay mapapabilang tayo sa kanyang harian. Amen. Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 11. Puro mapapalad. Kasi blessing ng ating Panginoon eh. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinapalatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng bawang kasinungalingan ng dahil sa atin. Minsan pinabaliktad na tayo eh. Tulad ng naalala ko, nung nangarap kami sa, amen, nung nag-live ako, amen, syempre, yung katawan ko busog eh. Diba? Yung bag ko, ayan, ang kapal. Dahil sa pliers. Doon namin nilalagay yung pliers. May nag-comment sa akin doon sa live ko na ang sabi niya, Sister, mukhang nakarami ka na. Sabi niya, putok na yung bag mo sa, yung mga parang basket, kasi nasanay siguro sila ibang fellowship na nangihingi. Amen? Sa ating fellowship, bawal po yun. Hindi tayo nanghihingi sa labas, tayo ay nangangaral, tayo pa nga yung gumagastos ng flyers. Amen? Para lang maabot ng salita, maabot ng tinig yung mga taong lubog sa kasalanan. Amen? So, basahin po rin natin. Amen? Mateo 5:12, magsaya kayo, mapalad, magsaya. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Yun lang eh. Pag kayo or pinipersecute or inuusig ng tao, isipin nyo na lang palagi, tayo ay mapalad, masaya, at magalak sapagkat malaki ang ating gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen. Ang isang pag-iingat tungkol sa pagpapalang ito ay para sa pag-uusig, para sa katwiran. Ang katwiran ay katotohanan. Alang-alang, kanino ba? Kanino ba natin naglalaban ito? Para sa ating Panginoon. Amen. Sa kasamaang palad, ang ilang mga Kristiyano ay kumilos ng arumal-dumal. Diba? Pag ikaw isang Kristiyano at kumilos ka ng arumal-dumal, isipin mo, inuusig ka, pinipersecute ka. Pero hindi mo iniisip na kaya ka inuusig dahil sa gawa mong mali. Sa gawa mo, sa mga ginawa mong kasalanan. Hindi ka inuusig dahil pinaglalaban mo ang ating Panginoon. Inuusig ka dahil nagkaroon ka ng kasalanan. Amen? So, kailangan, pagbatayin natin kung ano ba yung klaseng pag-uusig na nararamdaman mo ngayon. Pag-uusig dahil pinaglaban mo ang ating Panginoon or pag-uusig dahil may nagawa kang kasalanan na dapat mong pagbayaran. Palakpakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Amen. Pangatlo, God manifests His strength to those facing persecution. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang lakas sa mga nangaharap sa pag-uusig. Tandaan natin, lagi natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Next, tinitingnan ng mga taga-Korinto ang mga pag-uusig ni Apostol Pablo bilang isang tanda na ang pagpapala ng Diyos ay hindi sa kanyang ministeryo at nang siya ay hindi isang apostol na dapat sundin. Itinama ni Apostol Pablo ang kanilang pag-iisip. Sinabi sa kanila na alang-alang kay Kristo. Kung ngayon na kontento ako sa mga kahinaan, insulto, paghihirap, pag-uusig at kalamitan sapagkat kapag mahina ako, kung gayon, malakas ako. Amen. Kung sa ibang tao, tingin nila, amen, kung mahina ka, tandaan mo, na kapag ikaw ay nakakaranas na mga kabigatian o persecute or inuusig ka, hindi dahil sa mahina ka. No. Akala nila mahina ka,
dahil nakakaranas ka. Yung pala, ikaw ay malakas. Dahil hindi ka nila i-persecute, hindi ka nila gawin kung hindi ka malakas. Dahil ang gusto nila, tawag nito yung iaalis ka nila sa ating Panginoong Diyos, sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng kaaway na ibalik ka sa lumang mong buhay. May bagong buhay ka na eh. So akala mo lang na mahina ka. Akala lang nila na mahina ka. Pero yung pala, ikaw ay malakas. Dahil inaatake ka ng kaaway. Malakas to. Aatakihin ko to. Diba? Siya hindi mo mahina ka. Pero isipin natin kung bakit tayo inaatake ng away. Dahil tayo mo ay malakas na isang Kristiyano. Palakpakan natin ang malakas ang ating mga. Ang 2 Korinto, chapter 12, verse 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalo mahina, saka naman ako nagiging malakas. Kaya di mo sa mga Kristiyano na tukuyin ang tagumpay sa buhay. Bilang tagumpay at upang ipantay ang lakas sa tagumpay. Ngunit inikot ni Apostol Pablo ang karaniwang pag-iisip. Ang pagdaranas ng kalusugan at kayamanan ay hindi ang palatandaan na ikaw ay makapangyarihan ng Diyos. Amen? Palatandaan na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. So, ibig sabihin, hindi mo mayaman ka, matalino ka, lahat nasa iyo na. Amen? So, ibig sabihin, nasa iyo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po iyon. Hindi mo pinagbabasihan kung anong yaman na meron ka, talino meron ka. Ngunit sa halip ay tinis mo ang pag-uusig sa pamagitan ng lakas na ibinibigay na. So, saan tayo umugot ng lakas? Amen? Kundi sa ating Panginoon. Lalo si Pastor Ronnie, isa lang siya. Nagtitinda ng umaga. Pero madaling araw pa lang, namamalengke na siya, nakakainin natin. So, ibig sabihin, saan siya umugot ng lakas niya? Amen? Kami ni Pastor, inaano lang namin siya, inaakay namin siya, kumbaga, pinaparanga, naralan lang. Pero, sa Panginoon pa rin siya umugot ng lakas. Amen? Tayo mga nanay, minsan, pagod na pagod tayo, di ba? Gusto na natin umupulas sa tabi, pero ang ginagawa pa rin natin. Pinapalakas pa rin. Pero saan tayo umugot nun? Sa Panginoon. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng mga anak kung bakit kailangan tayo tumayo sa araw-araw. Amen? Pagkapakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Glory to God. Next. Mabilis lang po. Number 4, God sees the purity of those who have given their lives for the sake of our Christ. Nakita ng Diyos ang kadalisayan ng mga nagbigay ng kanilang buhay alang-alang kay Kristo. Amen? Sa pangitahin ni Juan, Apostle Juan, tungkol sa mga halaw ng selyo. Amen? Ito na yung pakinggan natin mabuti. Ang ikalimang selyo ay nalalarawan ng mga kaluluwa ng mga martir dahil sa kanilang pagsaksi kay Kristo. Amen. Sumigaw sila ng malakas na tinig, O Panginoong Diyos, banal na totoo, hanggang kailan mo pa hahatulan at gagantihan ang aming dugo sa mga naninirahan sa mundo. Pagkatapos ay binigyan sila ng puting balaban at sinabing magpahinga ng kaunti pa. Basahin po natin ang aklat ng Pahayag, chapter 6, verse 10. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol sa pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Amen. Nung kapanahonan kasi, ang mga Kristiyano noon pinapatay, lalo at naghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa kapanahonan po din natin, ay nangyayari pa rin yan. Posible pa rin, pero sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, wala pa po akong narinig na talagang halos nililipo ng Kristiyano para patayin lang. Wala pa po akong narinig niya kasi ang Pilipinas ay democratic. Meron tayong malayang pagpapahayag ng saloobin. Amen. Verse 11, binigyan ng puting kasuotan
ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din tulad nila. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Amen? Dahil inaantay pa ng ating Panginoong Diyos yung kulang. So we expected as a Christian na tayo ay may maranasang hindi maganda. Pwede tayong makitilan ng buhay dahil sa paghahayag natin ng salita. So, iniintay pa rin tayo ng ating Panginoon. So, biyanakin na lang kung hindi tayo napasama, pero mas maganda po talaga na amen, na uusigin ka ng tao. Uusigin dahil hinahayag mo yung salita ng ating Panginoong Diyos at doon po nagagalak ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Amen. Next po. Sa bahayan, ang puting damit ay kumakatawan sa isang purong buhay. Tingnan din, ang mga inuusig ay tinitingnan na nasa mali, kahit na masama. Yung sinasabi ko kanina po, ikaw taga-usig ka, yung mali mo, ginagawa mong tama. Yung tama ng Kristiyano na naghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, ginagawa mong mali. Kaya nakakapag-usig ka ng tao, hindi mo alam, lalo ka lang nalulubog sa kasalanan. At habang inuusig mo yung tao naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, lalong tinataas ang ating Panginoong Diyos yung mga lingkod niya. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin ang Pahayag chapter 3, verse 4 hanggang 5. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis, amen, na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Verse 5, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti. Sabi sabihin, bilang isang Kristiyano, tayo ay labanan. Labanan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailangan aalisin at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, may posibilidad tayong mga Kristiyano na pwede maalis sa aklat ng buhay. Amen? Gusto po ba natin na maranasan na pag tayo ay namatay, pagdating ng pag-uhukom na Christ, lumakad ka sa gitna, yung pangalan mo wala sa aklat ng buhay. Amen? Nung sabihin mo, Lord, naghahayag ako ng salita, totoo ba? Diba? Nasisimba ka, totoo ba? Pagpasok mo ng simbahan, tinanggal mo na ba lahat ng kasalanan mo? Kasi pagpasok mo pa ng simbahan, nakikipag-coordinate ka na kay Lord. Diba? Parang pag may sakit ka. Diba? Pupunta ka ng ospital. Ano panalangin mo? Sana gumaling ako, sana gumaling ako. Amen? Diba? Ganun din po sa simbahan. Pag pumasok ka, yung kasalanan mo, tanggalin mo na kasi pagpasok mo, lilinisin ka ng ating Panginoong Diyos at dahil nililinis ka ng ating Panginoon, dapat magpapalinis ka rin ng kusa. Kasi may mga Kristiyano na pumasok sa simbahan na nililinis na ayaw magpalinis kasi ka matigas. Amen? Kaya nga, pag nasa simbahan natin, ibigay niya natin sa Panginoon, siya na ang bahala. Lord, ikaw lang ang problema niyan. Ibibigay ko lang sa Lord. Nandito ako sa iyo, malapit ako, iniakbang ko ang pangaba ko, nagbigay ako ng oras, nagbigay ako ng pinansyal, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para hindi ka paglingkuran. Ako ay narito dahil maglilingkod na ako sa iyo ng tunay at tapat. Parapakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Amen. Next. Malapit na po matapos. Pahayag chapter 7 hanggang chapter 7 verse 9 hanggang 14. Babasahin ko na lang po. Amen. Pagkatapos ito, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Luman. Sila ay mula sa bawat bansa,
lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. 10. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakalulok sa trono. 11. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang apat na nilalang ng buhay. Sila'y nagpapatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. 11. Sinasabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pagsalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen. Chapter 13, verse 13. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? 14. Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko, at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtatagumpay sa gitna ng matinding kabigatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Amen? Ito po yung mga ating mga Kristiyano na nung sinauna, yung pinatay sila dahil nag-aayag sila ng ating Panginoong Diyos. So sa bayan, pinapakita na ng bayan, sa aklat ng pahayag, yung mga maaaring mangyari pagdating ng, amen, ng paglulukod. Amen. Chapter 8. Pahayag, chapter 19, verse 8. Nabihisa na siya ng malinis at puting lino. Ang lino sa misang ng mabubuting gawa ng mga hiniran ng Diyos. Gusto ba natin na bilang tayo ng ating Panginoon ng puting kasuotan? Amen. Siyempre gusto po natin dahil yun po yung pinaglalaban natin habang tayo nabubuhay. Amen. Number 5, God will vindicate those who are persecuted. Gagantipalaan ng Diyos ang mga inuusig. Sa pagkakataon ng pahayag, makikita ni Apostle 1 ang sandaling inihintay ng mga kaluluwang ito. Alleluia! Sabi ng mga tao, ang kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay pag-aari ng ating Diyos, sapagkat ang kanyang mga habol ay totoo at matuwid, sapagkat hinatulan niya ang dakilang patutot ng sumira sa mundo. Amen? Ito yung mga naninira, yung mga gawa ng kasamaan. Sila yung mga patutot. Amen? Mga dakilang patutot. Hinatulan ng ating Panginoong Diyos yung mga masasama nilang gawa. Amen? At sana po, huwag po tayong mapabilang, amen, sa mga dakilang patutot na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na hatulan niya sa takdang panahon. Amen? Basahin po natin ang aklat ng pahayag, chapter 19, verse 1 to 3. Verse 1, pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig na napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, purihin ng Panginoong Diyos ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Amen. So, pinupuri talaga natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag po tayo, wala tayong humpay na manalangin at purihin siya. Amen. Pangalawa, matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao. Sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang kahalayan, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Verse 3, muli silang umawit, purihin ang Panginoon, walang tigil na tataas ang usok na mula sa sulog ng lungsod. Amen. Sa taktang panahon, pagdating ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mga nirestore ng ating Panginoong Diyos, nagpupuli sa ating Panginoong Diyos. At sa ibaba nito, mapapansin natin na wala nang tigil ang usok na mula sa lungsod. Sana po, hindi po tayo makasawa sa mga nasusunog na to sa lungsod na ito. Kasi lahat ng mga lingkod niya, i-restore niya. Itataas niya, isasama niya sa piling niya. Maaari pa ng kakaiba para sa bayan ng Diyos na ipagdiwang ang paghihiganti at paglulingkod ng Diyos. Makatakot po. Amen. Iyon ay dahil hindi naman nakikita ang ating mga mahal sa buhay
na mas malubhang nasasaktan o pinatay. So, ibig sabihin po nito, amen, tayo mga Kristiyano, hindi po natin kayang iligtas ang ating asawa, anak. By faith po tayo, sarili natin po yan. Sarili po natin, kung ano yung pananampalataya mo, yung atitingnan ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa nananampalataya ka, yung asawa mo hindi, ay maliligtas mo. No. Ibig sabihin po nito, individual po tayo ng kaligtasan. Hindi tayo maliligtas dahil sa anak, at asawa ka pa ng bishop, pastor, pare, ano mang sektor ka, hindi ka nila kayang isigtas. Ang kaya nilang gawin, ipamulot sa iyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pakpakan natin ang lakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ito po yung last na po. Important. The power of promises. Ang lakas ng mga pangako. Nakakakuha tayo ng lakas na magtiis kapag nagtitiwala tayo na ang Diyos ay magiging tapat sa atin. Ano man ang mangyari, ang mga pangako ng Diyos ay siyang garantiya nito. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan at pagkabuhay niya muli mula sa mga patay ay aming pangunahing halimbawa na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga inuusig. Amen. Hindi niya pinababayaan ang kanyang anak. Binuhat niya siya at pinagbigyan. Gayon din, ang gagawin ng Diyos para sa lahat ng mga nagkakaisa sa kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Amen. Mga taga-Korinto, chapter 12, verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa atin kung ako may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis sapagkat kung kailan ako mahina, kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako magiging malakas. Amen? So, kailangan po natin maging malakas. Amen? Last na po. Amen. Mga awit, chapter 46, verse 1 to 3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Tandaan po natin yan, Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Verse 2, di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangal. Kahit na magagalit yaw ang karagatan at ang mga bulol, mayanig at manghimbal. Amen? Amen. Ito po yung natandaan natin, Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pagpalain ang malakas ang ating Panginoong Diyos. Amen. Malakas sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Meron po kayo natutunan sa aking mga talata. Maaari po tayo lumuko. Amen. At aking manalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa galing ito, Lord God. Sa iyong mga banal na salita, Lord God, na iyong pinagkaloob sa bawat isa, Lord God. Naway, Lord God, kami uuwi, Panginoong Diyos, na binibigyan ang kalakasan ng iyong mga salita, Lord God, na maipamuhay namin, Panginoong Diyos, sa aking buhay, sa aming buhay, sa aking pamilya, sa aming pamilya, Amen. Ang lahat ng mga iyong talata na iyong binanggit, Lord God, sa gabi ito. Maraming salamat po. Ito akong samudalangin sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay mabigan na. Amen! Hallelujah! Amen. Talapagan po natin ang maraming sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Sa ating mga bawang isa. Amen. Maraming salamat, Pastor Julian, dahil po sa napagkakang mensahe na kung saan ibinahagi mo sa bawang isa sa amin. At salamat, mayroon lang po isang talata na napulot sa kanya sinasabi na nakasulat po sa Aklat ng Matthew chapter 5 verse 11. Sabi nga sa talatang yun, kasi ang kanyang pinapangaral pala ay pangako ng God promises. Sa akin ganun na, parang biniba mo lang kaunti Trust the promise of God. Yun Sa kanya,
Talaga naman, no? Kunti lang, no? Nilis lang yung binawasan lang niya kaunti. Di ba? Kaya ito po yun, no? Napakaganda po, no? Sabi nga sa talata na ito po yung napakaganda po na talata na dapat natin may sa buhay na ating napulot sa pinapangaral po ni Pastora Joel. Sabi nga sa talata sa akit ng 5, Matthew chapter 5, verse 11. Sabi sa talatang yun na mapalad kayo, no? Kung kayo inuusig sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat sabi magdiwang kayo at magsaya sapagkat mayroon kayong malaking gantimpala na tatanguhin buhat sa langit. Kaya pag tayo pala inuusig, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon, magdiwang pala tayo. Huwag tayong magpadaig, no, sa mga pag-uusig na yan, sapagkat yun naman po talaga ang nais ng away, hindi tayo magtatagumpay sa ating paglilingkod, kaya mayroon talaga siyang gamitin ng mga tao para usigin mo tayo. Di po ba? Lalo na sa mga tao talaga na walang kaugnayan sa ating Panginoon, pwede kasi pumasok doon si Demon sa kanilang buhay para tayo usigin. Ay, huwag kang simba dyan. Ay, mapapagod ka lang. Ang dami mga negatibo na ibibigay sa natin para bumagsak tayo. Pero sa akin ang talatang ito, mapalad kayo. Pag kayo inuusig dahil kay Kristo, pinagwikaan kayo ng mga bagay na hindi maganda, magdiwang kayo at magsaya sapagkat mayroon kayong malaking gantimpala na tatanggapin buhat sa langit. Wow, napakaganda. Kaya pag inuusig ka, naglilingkod ka sa ating Panginoon. Huwag mong pansinin yun. Hindi ka galaw ng Diyos yung galaw ng away para ibagsak ka. Gusto niya, idamay ka sa kalukuhan niya. Sabihin mo, huwag na akong idamay dyan. Huwag na akong idamay dyan. Huwag na akong pakialam. Maglilingkod ka sa ating Panginoon na nagbibigay sa ating buhay. Kaya, magdiwang tayo. Huwag kang maghinaw. Huwag kang maghina. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magpadaig. Ipaglaban mo ang ating Panginoon dahil naghanda siya ng gantimpala pala. Diba may handa siya ng gantimpala pero makipaglaban ka muna. Makipagbaka ka muna. Minsan kasi ang gagamitin talaga ng away, yung mahal natin sa buhay. Naalaala ba natin si Job? Sinong ginagamit ng demonyo? Asawa mismo niya. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo lang Diyos mo, huwag nang mamatay ka na, agrabe sa no? Asawa mismo niya. Pero anong sinabi ni Job? Masagot, anak pakaganda ang sagot ni Job. Maano ka talaga kayo? Mamanga ka talaga sinasabi. Sabi niya, sa panahon na ba? Nagkasaganaan, purihin natin ang Panginoon. Hindi ba din sa panahon ng kapigantihan? Ano na ang ganda sa mga hindi niya pinatulan asawa niya. Pag pinatulan mo din asawa mo, wala na kaibigan. Magulo na. Kaya ikaw may nakakalam, ikaw magpapababa. Kung hindi maganda kayong sinasabi, ang ibig sabihin, napakaganda para kayo itataas ka ng ating Panginoon. At dahil tinataas mo ang Panginoon, panalo ka. Palapakan natin ang ating Panginoon. At maraming salamat, Pastora, sa napagkagandang mensahe mo. At dahil medyo na-overtime na tayo, lahat na tumayo na upang manalangin po tayo bilang pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang mensahe na aming napapagkagandang.